Samantala mismong si Pangulong Rodrigo Duterte ang nag-ugnay kay Senadora Laila de Lima sa kalakalan ng droga sa Bilibid. Matapos ang mahigit 6 na buwan, inilabas kahapon ang warrant of arrest laban kay de Lima matapos kakitaan ng sapat na basehan ng korte para siya ay hulihin. Balita hatid ni Von Aquino. Sa kanyang unang State of the Nation address, kinamayan pa ni Pangulong Duterte si Senador Laila de Lima na matagal na siyang binabatikos dahil sa umano'y Davao Death Squad. Ilang linggo matapos ng tagpong yun, You want to know the name? De Lima. pinangalanan ni Duterte si de Lima bilang pinakamataas na opisyal na umano'y may kaugnayan sa droga sa loob ng Bilibid. Tumanggap daw si de Lima ng campaign funds mula sa droga sa pamamagitan ng kanyang dating bodyguard at karelasyong si Ronnie Dayan. Ilang araw matapos nito ay may inilabas pang drug matrix si Duterte na nagpapakita ng umano'y koneksyon ni de Lima sa Bilibid drug trade. Nang humarap ang mga Bilibid high-profile inmates sa hearing ng House Justice Committee, idiniin nila si de Lima bilang protektor umano ng droga. Nitong Setyembre, isang emosyonal na de Lima ang humarap sa publiko at hinamon ang administrasyon na arestuhin siya. Hulihin niyo na ako ngayon! Yan naman talaga gusto niyo! Ikulong niyo na ako ngayon! Pagsapit ng Oktubre, nagsampa naman ang reklamang drug trafficking kay de Lima at 7 iba ang DACC sa DOJ. Nitong Enero lang, hiniling naman ni de Lima sa Court of Appeals na pigilan ng DOJ na siyang magdesisyon sa mga reklamo kaugnay na pagkakadawit niya sa drug trade. Ang ombudsman daw ang may jurisdiction sa mga reklamo laban sa mga opisyal at empleyado ng gobyerno. Nitong Biyernes lang, isinampa ng DOJ ang kaso laban kay de Lima sa Muntinlupa RTC. Nairaffle ang mga ito nitong Lunes. At kahapon nga, inilabas ng Muntinlupa RTC Branch 204 ang warrant of arrest laban sa Senadora. Ninanais ko muna po na umuwi muna para makapiling ko na muna po. Ang aking pamilya. Walang piyansa mga kasong ito na may kaakibat na parusang 12 hanggang 20 taong pagkakabilanggo o multang 100,000 pesos hanggang 500,000 pesos. Von Aquino, GMA News.